Noong 80 BC, naging kolonya ng Roma ang Pompey at kalaunan ay naging paboritong bakasyonan ng mayayaman. Umabot ito sa populasyon na halos 20,000 sa simula ng panahong Kristiyano. Labis na napinsala ang lungsod ng isang lindol noong AD 63 at tuluyang nawasak pagkaraan ng 14 na taon dahil sa pagputok ng bulkan ng Vesuvius. Ang pagsabog at ang kasunod na pinsala ay sumira hindi lang sa Pompey, kundi pati na rin sa kalapit na bayan ng Herculaneum. Sa loob ng mahigit 1,500 taon, nanatiling nakalibing ang lungsod sa ilalim ng mga bunto ng abo at dumi. Hindi ito nahukay hanggang noong 1748. Nakakamangha na ang basang abo na kasabay ng pagsabog ay nagkaloob ng isang hermetic seal o selyong hindi pinapasok ng hangin sa buong bayan na nagpreserba sa maraming istruktura, templo, teatro, tindahan at pribadong tirahan. Bukod pa rito, natagpuan sa mga guho ang mga labi ng ilan sa 2,000 biktima, kabilang ang ilang gladiators na nakakadena upang hindi makatakas. Sinasabi ng Biblia na ang mga taong kontrolado ng kasalanan ay alipin ito. Tulad ng mga kawawang gladiators na iyon, hindi sila makakatakas sa darating na kalamidad o kapahamakan. Gayunpaman, si Jesus ang makakapagbasag sa mga kadenang iyon. Ang trahedya ng Pompey ay nagbibigay ng magandang aral tungkol sa kalayaan at kapahamakan. Ang pagputok ng Vesuvius ay isang mabilis at hindi inaasahang kalamidad. Ngunit ang pinaka-nakapanghihilakbot na detalye ay ang pagkakadiskubre sa mga labi ng ilang gladiators na nakakadena. Ang kanilang mga kadena na nilayon upang pigilan sila sa pagtakas mula sa kanilang amo ay siya ring pumigil sa kanila na tumakas mula sa mainit na abo na naging dahilan ng kanilang kamatayan. Sa katulad na paraan, sinasabi ng Biblia na ang kasalanan ay kumikilos bilang isang tanikala. Pinipigilan nito ang mga tao na makita ang nalalapit na spiritual na sakuna at hadlangan silang hanapin ang kaligtasan. Tulad ng mga gladiators na walang kalayaang tumakas sa kamatayan, ang mga inaalipin ng kasalanan ay walang kalayaang tumakas sa parusa. Gayunpaman, ang aral ay nagtatapos sa pag-asa. Si Jesus ang may kakayahang basagin ang mga kadenang iyon na nag-aalok ng tunay na kalayaan at ang tanging daan upang makatakas sa darating na mas malaking kapahamakan. Ang Pompey ay nagpapakita ng isang sandaling pamumuhay, ang kanilang mga bahay, kagamitan, at maging ang kanilang mga mukha sa huling sandali ng buhay, na nagpapaalala sa atin na ang buhay ay maaaring magwakas ng hindi inaasahan. Kaya dapat nating gamitin ng husto ang kasalukuyan. Ito ay nagsisilbing paalala sa kasalukuyan na huwag baliwalain ang mga babala ng kalikasan at palaging maging handa sa posibleng mga sakuna. Ang biglaan at mapaminsalang pagkasira ng syudad at ang kamatayan ng libu-libong tao ay malinaw na nagpapaalala sa atin na ang bawat araw ay isang biyaya at pagkakataon na bigay ng Diyos. Dahil ang buhay ay hindi natin hawak at maaaring matapos anumang oras, dapat nating gamitin ang panahon na ibinibigay sa atin upang gumawa ng mabuti, ituwid ang mga pagkakamali at lumapit sa Diyos. Hindi nagkaroon ng sapat na pagkakataon para maghanda sa kalamidad ang mga taga-Pompey. Habang tayo ay may hininga at kasalukuyan pang nabubuhay, gamitin natin ito upang maging handa hindi lamang sa mga sakuna at kalamidad ng mundo, kundi pati na rin sa pagdating ng Diyos.